Sa nakaraan nating video ay natapos tayo. Nagulantang naman si Chenner matapos niyang masilayan na nanigas ang 5 sa naging resulta ng kanyang spiritual power. At naisip pa nito, na masyadong malayo ang kanyang ginawa sa pag-arte para sa 10 patak ng kalahating banal na likido at nauwi sa pagkulong sa kanyang sarili. Ngunit nilapitan naman siya ni Elder Qinghua at hinawakan siya nito sa balikat. Sinabihan siya nito na huwag mag-alala, sisiguraduhin niyang magbibigay siya ng 10 drops ng half-holy liquid para sa kanya. At nakangiting nagpasalamat si Chenner. Nagsaad din si Elder Eugene Chan. Tila ang kwento ng kanyang matinding pakikipaglaban kay Luo Shu sa tore ay hindi lamang alingaw-ngaw. Ang Western Academy ay gumawa ng isang pambihirang batang talento. Ang kalidad ng mga freshmen ngayong taon ay dapat naranggo ang Western Academy bilang numero 1. Ngunit naging seryoso naman si Luo Shuihan, at naging interesado ito sa ating bida. Wika din ni Duan Muxingling at sinabihan niya si Huang Yanchen. Hindi ba karapat dapat sa kanya ang talent ni Chenner? Agad naman sumagot si Huang Yanchen na maglubay daw ito sa pagsasabi ng ganung bagay. At ilang sandali lamang, ay sinabihan ni Elder Eugene Chan ang lahat, na masyado ng marami ng nasayang na oras, at pumasok na silang lahat sa divine power at magsimulang magsanay at ito'y tumalikod. Subalit nang gagalaiti naman ang hangal na si Wu Xing. At sinabi nito na bakit ba parang lagi siyang mediocrity sa harap ni Chenner. At bakit hindi pa siya pinapatay ng assassin ng underworld, anong ginagawa nila? Makalipas lang ng ilang minuto ay nakapasok na sila sa loob ng divine power. At makikita naman natin ang ating bida, na nakatingin ito sa itaas. At saad pa nito ang 12 kalahating banal na guhit ang layunin ng banal. Hindi, ang mga ito ay tila topographical na scroll na nangangailangan ng pagkonsumo ng mga spirit stone. Upang maisaaktibo ang kalahating banal na espiritual na kalooban sa mga scroll sa pamamagitan ng isang hanay upang i-refine ang espiritual na kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito ay nakaakyat na si Duan Muxingling at tinawag niya si Chenner kung ano pa ang hinihintay nito. At magmadaling umakyat na ito. Sa pag-iisip naman ng ating bida ay biglang natigilan matapos siyang tawagin. At sumagot na lang ito na aakyat na siya. Nagsalita naman si Duan Muxingling, na ang mga alagad na may espiritual na kapangyarihan sa ibaba ng ika-20 antas ay lahat ay nagsasanay sa unang palapag. Ang mga lampas sa ika-20 antas ay dapat pumunta sa ika-2 palapag. At wika din ni Chenner. Ay ang ika-2 palapag din ay isang topographical scroll ng kalahating banal na espiritual na kalooban. Sumang-ayon naman si Duan Muxingling sa sinabi ni Chenner. Ngunit ang 6 na drawing sa ika-2 palapag ay maaaring magpapahintulot sa mga disipulo, na pinuhin ang kanilang espiritual na kapangyarihan hanggang sa ika-30 antas. At meron daw topographic scroll ng isang banal na espiritual na kalooban sa ika-3 palapag. Ngunit si Luo Shuihan lamang ang maaaring pumunta sa ika-3 palapag. Nagsalita naman si Chenner na sinadya daw bang sabihin sa kanya ito, na alam niyang hindi siya makakapasok doon, para pagselusan lang siya. Dahil dito ay tumalikod si Duan Muxingling at iniba na lang niya ang usapan. Na pumunta daw siya sa kabilang side, at magkita sila mamaya. Agad naman na tumugon si Chenner at nagpasalamat na rin ito. Makalipas lamang ang 1 minuto ay nanlaki ang mata nito ni Chenner dahil napukaw sa kanya ang banal na iiwan ng kalahating santo na si Zhu Wanjian. Sinong mag-aakala na ang gayong makapangyarihang puwersa ay maaaring taglayin sa isang tila ordinaryong balumbon? At agad itong nag-cultivate. Sa kanyang pag-cultivate at naramdaman nito ang magandang pakiramdam at napunta ito sa ibang dimension. At nakita nito ang mundong inilalarawan ng half-saint wheel. Ngunit labis naman na nabigla si Chenner dahil may isang martial artist ang patungo sa kanya, at may kasama itong malakas na pressure. Habang ito'y papalapit ay naramdaman ni Chenner na lumalakas ang pressure ang nilalabas nito. Nagkabitik-bitik naman ang lupa dahil sa lakas ng inilalabas nitong pressure. At dahil dito ay hindi na kinaya pa ni Chenner. At napagtanto na lang ng ating bida, na hindi nakakagulat na ito ay isang martial artist na nasa kalahating saint. Tulad ng isang malakas na espiritu at determinasyon, na parang isang bundok. Napabuntong hininga naman si Chenner buti na lang ay nasasanay na siya sa ganitong uri ng pressure. Ngunit pinagpawisan naman si Chenner dahil hindi niya ito inaasahan.
Ang martial artist na ito ay isang babae, at pinagmamasdan lang nito ni Chenner habang papalapit ito sa kanya. At ilang segundo lang ay napagtanto ng ating bida na ito ay si Zhu Wanjian na isang half-saint na siyang gumawa ng balumbon na ito. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang nagpakawala ito ng maraming slash ng kanyang espada. At wala naman sinayang na oras pa si Chenner at agad itong naghanda. At inilabas nito ang kanyang espada para salagin ang malakas na atake ng isang half-saint na may kasamang malakas na pressure. At agad niya itong pinakawalan. Ngunit sa isip-isip ni Chenner ay kung hindi niya ito mapigilan ay tatanggap siya ng matinding pinsala o dito na magwawakas ang kanyang buhay. At ilang sandali lamang ay nagtagpo na nga ang kanilang mga atake. At sa oras na ito ay nagawang napigilan ito ni Chenner. At makikita natin ang malakas na pagsabog na enerhiya at malakas na shockwave ang umalangaw sa paligid. Sa makapal na usok ay nagsalita ang half-saint na si Zhu Wanjian. Kahit sa ilalim ng pressure ng 10 beses na puwersa ng bituin, maaari niya pa ring gamitin ang kanyang espada at basagin ang kanyang mga pag-atake. Ang espiritual daw nito na kapangyarihan ay umabot sa ika-30 antas. Ang scroll na ito ay hindi na makakatulong sa kanya kaya magmadaling lumabas na siya. Ngunit sa sandaling ito ay walang imik si Chenner at sariwa parent sa kanya ang nangyaring salpukan nilang dalawa, at iniisip nito ay kung ginamit ang buong lakas ng isang half-saint ay siguradong ikamamatay niya ito. Sa kabilang banda, nakita naman siya ni Luo Shuihan, at sinabihan niya ito na ang kanyang spiritual power ay naabot na niya ang 30th level. Agad naman bumalik si Chenner sa kanyang kamalayan, at nakita niya si Luo Shuihan. At sinabi na lang nito sa kanyang sarili, na hindi ba dapat nasa 3rd floor siya, saad pa ni Luo Shuihan, na sa pangalawang beses na sumubok si Chenner, ay alam niyang nagpipigil ito, talagang curious siya kung gaano karaming antas ng espiritual na kapangyarihan ang naabot niya. Hindi naman nakaligtas si Chenner dahil hindi niya pa rin maitago ito kay Luo Shuihan. At sinabi pa ni Luo Shuihan, na samahan daw siya nito sa ikatlong palapag. Ngunit nagsalita naman si Chenner at sinabihan niya ito, na wala nang pwedeng umakyat sa 3rd floor kundi siya lang. At bawal umakyat ang mga outsiders. Sumagot naman si Luo Shuihan, na iyon ay dahil nagdala siya ng isang tunay na kalahating saint na painting ng the Lu family hanggang sa Western Academy sa ikatlong palapag. Hindi naman ito inaasahan ng ating bida na makakapasok siya sa 3rd floor. Ngunit sinabihan naman siya ni Luo Shuihan na kailangan niyang maunawaan ang isang bagay, dahil ito ay kanyang personal na bagay, natural na may karapatan siyang imbitahan siya magsanay ng magkasama. At agad niyang nilapitan si Chenner. At sinabihan niya ito, dahil sa buong Western Academy, siya lang ang may ganitong qualification. Subalit namula na lang ang ating bida sa paglapit nito sa kanya. Agad naman na nagpasalamat si Chenner at hinahangaan siya nito sa kanyang kabutihang loob. At dagdag pa nito sa kanyang sarili na si Luo Shuihan, na ang kanyang dedikasyon sa martial arts cultivation ay dalisay, siya ay tunay na isang natatanging tao. Subalit sa kanilang pagpasok ay bumungad sa kanila ang isang scroll na nagpapalabas ng malamig na pressure. At naramdaman ito ni Chenner ang malakas na pressure. Ipinaliwanag naman ni Luo Shuihan. Ang sinasabi na ang pagpipinta na ito na iniwan ng ninuno ni Lu Shu, hindi lamang naglalaman ng kalooban ng ninuno. Ngunit kumakatawan din sa isang makapangyarihang martial art. Nakakalungkot na sa nakalipas na 200 taon. Bagamat ang pamilyang Luo ay nakagawa ng maraming mahuhusay na individual, wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa sa martial arts na ito. Ngunit biglang pumasok sa isipan ni Chenner ang imahe ni Lu Shu. Kaya ito talaga ang half-holy will ni Lu Shu. Kung ito talaga ang kalahating banal na kalooban ng Senior Lu Shu. At agad naman nagpakilala si Chenner at ito'y yumuko at nagbigay ito ng respeto. Sa sandaling ito ay sinabi ni Luo Shuihan sa kanyang sarili. Na sa pambihirang talino at pagpapakumbaba, tiyak na hindi ordinaryong tao sa hinaharap ang ating bida. Ang painting ng wheel ng kalahating banal na may kabuuang 1,874 na batis, 325 maliliit na rivers, 64 na malalaking ilog, 9 na rivers at isang malawak na karagatan. Ang mga batis, maliliit na rivers. Ang malalaking rivers, ilog at malawak na dagat ay tumutugma sa 5 antas ng espiritual na kapangyarihan.
Maaari daw niyang subukan at tingnan kung hanggang saan siya makakarating. At sabay silang dalawa na pumikit. At ilang segundo lang ay napunta sila sa loob ng scroll. At sinabi ni Luo Shuihan na mayroong libu-libong mga landas sa paglilinang. Gayunpaman, sa huli, ang maliliit na landas ay magsasama-sama sa dakilang landas, at ang dakilang landas ay haantong sa parehong direksyon. Ngunit nagsaad din si Chen Er. Ang 3,000 landas ay patungo sa iisang destinasyon. At sa kada hakbang nila ay umaapaw ang maraming spiritual power sa kanilang kinakatayuan. Wika naman ni Luo Shuihan, na ang kanyang talento ay higit pa sa anumang henyo na nakita niya. At maaari bang niyang sabihin sa kanya kung paano siya nagku-cultivate ng kanyang espiritual na kapangyarihan sa kasalukuyang antas niya. Ngunit agad naman na humingi ng tawad si Chen Er, na may ilang mga lihim na hindi maaaring ibahagi sa sinuman. Ngunit hinayaan na lang ito ni Luo Shuihan bagkus tinanong na lang niya si Chen Er. Kung alam ba niya kung ano ang espiritual na kapangyarihan. Agad naman na ipinaliwanag ni Chen Er ito. Ang espiritual na kapangyarihan ay nagmumula sa lingtay sa utak, mas mataas ang rate ng paggamit ng utak, mas malaki ang espiritual na kapangyarihan. Kahit umabot sa 50% ang brain utilization rate ng isang ordinaryong tao, ay magagamit niya ito para malampasan ang limitasyon at maging saint. Ang mga saints ng espiritual na kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa mga santo ng martial arts. Ang ilan ay maaaring tumawag ng kulog at kidlat upang gumawa ng mga ulap at ulan, ang ilan ay maaaring gisingin ang mga patay na katawan upang makipag-usap sa mga Diyos, at kahit nahulaan ang hinaharap. Agad naman na sumagot na tama si Luo Shuihan. Ngunit mahirap para sa isang taong gustong maging isang espiritual na saint, si Elder Yu Jingchan ay nagsanay ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng 80 taon. Ngunit na-cultivate lamang niya ang espiritual na kapangyarihan hanggang sa 39 na antas. Ngunit bigla naman silang natigilan sa paglalakad. At tinanong ni Chen Er kung ano ang nangyayari kay Luo Shuihan. Ngunit sinabi na lang ni Luo Shuihan na hindi na siya makakalayo pa. Ito na ang kanyang limitasyon, at siya ay magkukultivate dito, at hanggat ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay patuloy na lumalago, siya ay magkakaroon ng kakayahang sumulong. At sa sandaling ito ay nagpatuloy na si Chen Er at sinabihan niya ito na mag-ingat. At ilang minuto ng kanyang paglalakad, ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. At agad na rin itong nag-cultivate. Ngunit makalipas ang ilang oras, ay pinagmamasdan siya ni Luo Shuihan habang nagku-cultivate. At ilang segundo pa ay tuluyan nang natapos si Chen Er. Ngunit sinabihan naman siya ni Luo Shuihan na kung ipagpapatuloy niya ang pag-cultivate ng martial arts, dapat daw niyang iwanan ang half-holy painting ngayon. At agad naman na tumugon si Chen Er. Ngunit nakita naman ni Chen Er si Lu Shu na nagsasanay ng martial arts. Subalit bigla na lang itong nawala. Tinanong naman siya ni Luo Shuihan kung ano ang tinitignan niya. Sinabi naman ni Chen Er na parang nakita niya ang figure na kahawig ni Senior Lu Shu. Napabalikwas naman ang tingin si Luo Shuihan at sarkastiko nitong sinabi na kung ano ang ginagawa ng figurang yun. Ngunit malumanay naman na saad ni Chen Er ito ay biglang nawala, siguro mali lang ang nakita niya. Sambit pa ni Luo Shuihan. Marahil yun ay tunay na isang ninuno na nagsasanay ng kanilang martial arts. At dagdag pa nito, kung alam ba ni Chen Er kung gaano kalaki ang naabot na niyang espiritual na kapangyarihan ngayon, agad naman na sumagot ang ating bida na hindi siya lubos na sigurado, ngunit marahil ito ay nasa malapit ng 34 na antas. Napahawak naman sa mukha si Luo Shuihan. At sinabi nito na 34 na antas, ang mga ninuno, kapag umabot sa antas ng kalahating saint, ay may pinakamataas na kapangyarihang espiritual sa 38 antas. Sa kanyang talento, kung tumutok siya sa paglilinang ng espiritual na kapangyarihan ngayon, mayroon siyang hindi bababa sa 50% pagkakataon na maging isang banal na kapangyarihang espiritual. Ngumiti naman si Chen Er at sinabihan niya si Luo Shuihan na dapat niyang maunawaan tama, at hindi daw siya pwedeng sumuko sa martial arts. Ngumiti naman si Luo Shuihan, at sinabi nito ang landas sa paanan ni Chen Er ay iginagalang nito ang kanyang pinili, at hindi niya ipagsasabi sa sinuman ang tungkol sa lihim niyang espiritual na power. At dahil dito ay nagpasalamat naman si Chen Er sa kanya. At makalipas ang ilang sandali ay nalipat tayo ng tagpo sa labas ng divine power.
At makikita na rin natin ang lahat ng martial artist na nasa labas na. At nakita nilang magkasama sina Chen at Luo Shuihan na lumabas sa loob. Ngunit nagsalita naman si Duan Muxingling na paanong magkakasama silang dalawa. Pinagpawisan naman si Huang Yanchen at nakaramdam ito ng selos. Hindi siya makapaniwala na dinala siya ni Luo Shuihan sa ikatlong palapag na silang dalawa lang. Sa kabilang banda, sa reaksyon naman ng tatlong kumag ay labis silang nanggagalaiti. Wika pa ni Yuchi Tiancon. Ano ang ginagawa ng batang ito, karapat-dapat siya kay Senior Luo Shuihan at ito'y nakakainis. Ngunit sinabihan siya ni Wu Xing hayaan na lang daw nila na maging mayabang sandali, malapit na rin ang kamatayan niya. Nagsaad din si Elder Qinghua na tunay silang Golden Boy at Jade Maiden. Si Chen ay may namumukod tanging talento at maswerte rin siyang nakakuha ng suporta kay Luo Shuihan. Magbabago ang kapalaran ng country ng Yanwu dahil sa prinsipeng ito. Makalipas ang ilang oras, ay nalipat tayo ng tagpo kung saan nagku-cultivate si Chen sa loob ng silid. At biglang binuksan ni Duan Muxingling ang pintuan at ito'y pumasok. At sinabihan niya si Chen na dinala ba siya ni Sister Luo sa ikatlong palapag. Agad naman sumagot si Chen ng oo, subalit hindi niya pwedeng ipagsabi ang kanyang nalamang impormasyon. Ngunit biglang lumapit si Duan Muxingling para tanungin siya nito, kung sigurado ba siya na gusto niyang ilihim ito sa magandang senior sister na nasa kanyang harapan ngayon. Ngunit nailang naman si Chen at ito'y namula sa paglapit ng mukha nito. Humingi naman ng kapatawaran si Chen sa kanyang senior sister na hindi niya talaga pwedeng sabihin. Ngunit kinukulit parent siya nito dahil gusto niyang malaman kung ano ang nasa ikatlong palapag ng Divine Power Hall. Subalit nanindigan parent si Chen sa kanyang sinabi na hindi niya ito pwedeng sabihin kahit kanino man. Sa sandaling ito ay nadismaya naman si Duan Muxingling. At sinabihan niya si Chen nakalimutan na niya ito, ngunit may sasabihin talaga sa kanya ang tungkol sa quarterly assessment, pero kung hindi mo sasabihin sa kanya, wala rin itong sasabihin. Sa consequence na nito ay natawa na lang si Chen at sa huli ay hindi parent itong napapayag na sabihin yun. At sinabihan niya si Duan Muxingling na sabihin na nito ang tungkol sa pagtatasa. At wala nang ang nagawa pa si Duan Muxingling kundi sabihin ito. Sa 2 buwan mula ngayon, ang unang round ng quarterly assessment ay isang bagong Academy Martial Arts Competition na pinagsama-samang inorganisa ng akademya. Ang second round ay internal rank ang assessment sa loob ng Western Academy. May tiwala ba siyang siya ay mananalo? Sumagot naman si Chen na kumpiyansa siya kung maaari niyang talunin ang iba pang 3 pangunahing akademya. At magkakaroon ba ng anumang mga benepisyo? Ipinaliwanag naman ni Duan Muxingling kung siya ay ang magiging nangungunang bagong disipulo sa 4 na mahusay na akademya, makakatanggap siya ng makabuluhang reward in term ng mga merit point, at mayroon ding iba pa. Ngunit biglang dumating si Huang Yanchen, at sinabi nito na hindi ganoon kadali ang maging nangungunang bagong disipulo sa 4 na dakilang akademya.